Ang silid ay natigil sa oras. Sa pisngi ng isang babae na 68 taong gulang, naroon ang isang palad na may gintong singsing. Isang sandali lamang iyon. Pagkatapos, narinig ang mga yapak mula sa koridor. Isang matandang Ginoo ang pumasok sa silid at tinawag ang dalawang salitang nagbago ng lahat. Nena, ano ang nangyari sa babaeng 30 taon na nagsilbi sa kusina ng isang kainan? Isang marangyang restaurant sa lungsod ng Maynila, sa Bonifacio Global City. Sa kabila ng mabibigat na kahoy na pintuan, mahinay na kumikislap ang mga parol na gawa sa copy shell at sa ibabaw ng mga mesa ay nakaayos ng maayos ang mga puting keramikang pinggan. Sa labas ng bintana, dahan-dahang nahuhulog ang mga dahon ng puno sa kalyeng nababalutan ng gabi ng taglagas. Sa loob ng isang pribadong silid, dalawang pamilyang hindi pa nagkakakilala ang unang nagharap-harap. Pagkikita ng magulang, sa pinakamataas na upuan ay nakaupo ang isang babaeng nakasuot ng maayos na barong Pilipino na may bordang pilak. Si Conchita Villarreal, ina ng lalaking ikakasal. 65 taon na siya, ngunit kahit isang pagkakataon ay hindi siya lumuwag ng kanyang tindig. Sa bawat daliri niya ay kumikislap ang gintong singsing at sa kanyang leeg ay may kuwintas na perlas. Ang kanyang mga mata mula sa simula pa ay kakaiba, walang init, mga matang sumusukat ng presyo ng lahat ng nakikita. Sa kabilang dako ay nakaupo si Maria Santos, 68, ang kanyang buhok na itim ay matagal nang may halong puti at ang kanyang mukha ay may malalim na kulubot na pinagtagalan ng panahon. Ang kanyang beige na jacket ay mukhang binili sa sales section ng isang department store, ngunit ang tunay niyang lihim ay wala sa damit kundi sa kanyang mga kamay. Mga kamay na tuwing madaling araw, na ikaapat mula araw, na tinitiis ang mainit na sabaw at naghuhugas ng mga pinggan. Mga kamay na may kalyo, mga kamay na biyak ang bawat kuko. Iyon ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at inilagay niya ang mga kamay na iyon ng maayos sa kanyang kandungan na tatago mula sa lahat. Hindi nagtagal mula nang magsimula ang okasyon, sinimulan ng magsalita si Conchita Villarreal. Nasa maliit na kumpanya raw si Maricar. Natigil ang bibig ni Maria na papauri sa kanyang anak. Ano po ang trabaho ninyo ngayon, ate? Tumutulong po ako sa isang karinderya. Sandaling katahimikan. Ang sulok ng labi ni Conchita ay bahagyang gumalaw, ngiti ng paghamak. Karinderya, paulit-ulit niyang sinabi, tila isinusubukan ang salita sa kanyang dila habang itinaas ang kanyang tasa ng tsaa. At pagkatapos, dahan-dahan, walang kahihiyang nagpatuloy. Alam ba ninyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng aming Daniel para makarating dito? At ang ina ng kanyang masisiyahan ay nagtatrabaho sa karinderya. Hindi ko alam kung angkop ba talaga ang ganitong okasyon. Kinagat ni Maricar ang kanyang labi. Yumuko si Daniel Reyes, ang lalaking ikakasal. Walang sinabi si Maria Santos. Mas mahigpit lamang niyang kinuha ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Kailangang balikan ang umaga ng araw na iyon. Sa Quiapo, Maynila, sa isang makipot na eskinita, sa loob ng isang maliit na karinderya, hindi pa nagsisilang ang araw nang mag-iikaapat ng madaling araw, tahimik ang eskinita. Ang ilaw ng poste lamang ang kumakalat na dilaw sa basang aspalto at ang hanging malamig ay tumatahip sa ilalim ng lumang tanda ng tindahan. Nakalagay sa tanda, lutong bahay ni Aling Nena ngunit hindi si Maria ang may-ari. Siya ay katuwang sa kusina lamang. 6 na oras sa isang araw. 30 piso kada oras. Iyon ang kanyang kabuhayan, sapat para sa upa, para sa kuryente at tubig, at paminsan-minsang padala ng baon kay Maricar. Nagniningning na ang ilaw ng kusina. Si Maria Santos ay nakasuot ng kanyang tapis habang nagkukusina. Ang amoy ng inihaw na bawang at sabaw ay pumuno sa makipot na espasyo. Nakatayo siya sa harap ng malaking kaldero ng nilaga, dahan-dahang hinahalo ang isang mahabang sandok na kahoy. Umaangat ang singaw sa kanyang mukha. Pumula ang kanyang pisngi. Nagpuputik ang pawis malapit sa kanyang mga mata. Ngayon, lalo nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagkikita. Ngayon,
Huminto si Maria sa paghahalo, ngunit hindi tumitigil ang kanyang isipan. Pinagninilayan niya ng paulit-ulit ang mga pangyayari ng araw na iyon. Noong gabing iyon, tumawag ang kanyang anak. "Nanay, huwag kayong mag-alala. Si Daniel ay mabuting tao. Magiging maayos lahat. Magiging maayos lahat." Muli niyang inulit ito ng tahimik sa kanyang sarili. Pagdating ng 6:00 ng umaga, pumasok ang may-ari ng karinderya. "Aling Maria, may pagkikita ka raw ngayon ha? Makakaalis ka na ng 11:00. Matapos ko muna ang lahat bago ako umalis." "Sus, sige na, umalis ka na. Ikakasal na ang anak mo." Ngumiti si Maria. Malalim ng ngiti na puno ng kulubot. "Mas komportable ako kapag natapos ko muna ang gawain ko." Ganoon siya. Tao na hindi umaalis sa kanyang pwesto hanggang hindi tapos ang lahat ng kanyang responsibilidad. Tao na nagtatrabaho nang walang nanonood. 30 taon siyang nabuhay sa ganitong paraan. Nang mag-10:00 ng umaga, nagbihis si Maria sa banyo ng karinderya, ang beige na jacket na binili para sa kanya ni Maricar kagabi. Pumasok ang anak niya sa kanilang maliit na kwarto. May dalang shopping bag mula sa isang tindahan sa mall at sinabi, "Nanay, isuot ninyo ito. Sa inyong hitsura, nagtatapat." Isang tingin si Maria sa presyo ng jacket at agad niyang itinago ang kanyang paningin. Alam niyang ipinagpaliban ng anak ang 1 buwan na gastos para sa damit na ito. Nakatayo siya sa harap ng salamin sa banyo. Maputing buhok, kulubot na noo, bitak na likod ng kamay. Kahit bago ang jacket, may mga bagay na hindi mapagtatakpan. Hindi matagal na tumingin si Maria sa salamin. Alam niyang kapag matagal siyang tumingin, manalambot ang kanyang puso. Naglagay siya ng lipstick ng 1 beses at inalis ang kanyang tingin sa salamin. "Tulungan niyo po ako," bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung kanino niya sinasabi iyon, sa kanyang anak, sa bagong pamilyang makilala niya ngayon, o sa kanyang asawang marahil ay nandoon pa rin sa mundo. Lumabas si Maria sa eskinita. Hawak ang kanyang maliit na bag. Dumating ang hangin, binuksan niya ang kanyang jacket. Sa pagtatahak niya patungo sa hintayan ng jeepney, ilang dahon ang tumawid sa kanyang paanan. Hindi siya huminto. Tulad ng lagi, hindi siya huminto. Isang gabi, bago ang pagkikita. Sa Tondo, Maynila, sa dulo ng isang makipot na eskinita, sa isang maliit na silid sa loob ng isang boarding house, ang silid na kung saan ay ang mga paanan lamang ng mga naglalakad sa labas ang nakikita mula sa bintana. Sa isang sulok ay may lumang single na kama, sa kabila naman ay isang maliit na wardrobe at isang lumang telebisyon. Ilang taon na ang nakakaraan nang lumabas ng signal ang telebisyon. Masyadong mahal ang ayusin. Umalis na si Maricar. Ibinit ni Maria ang bagong jacket sa wire hanger at umupo sa dulo ng kama, nananatili ng ilang sandali. Tahimik ang silid. Mula sa ibabang kwarto, mahinay na umaangat ang tunog ng telebisyon ng kapitbahay. Sa labas ng eskinita, umiyak ng 1 beses ang isang pusa at nawala. Pumunta ang tingin ni Maria sa dingding. Isang lumang picture frame na kahoy ang nakabitin doon. Itim at puting litrato. Isang batang babae at isang matandang lalaki, magkasamang nakatayo. Mukhang 20 ilang taon ang babae, short hair, may hiyaw ng ngiti. Ang lalaki ay malapit ng 60 taon, ngunit matapang ang kanyang mga mata. Sa likod nila ay makikita ang isang malaking gusali ng pabrika, si Maria noong kabataan niya. At sa tabi niya ang kanyang ama, Ramon Santos. Minsan, isa siya sa mga nanguna sa industriya ng tela sa bansa. Daan-daang empleyado, 3 pabrika sa lalawigan. Ngunit hindi iyon ang alaala ni Maria sa kanyang ama. Para sa kanya, ang kanyang ama ay isang taong binebrush ang kanyang buhok tuwing Linggo ng umaga. Isang taong bumibili ng fishball sa palengke habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Isang taong hanggang sa kanyang kamatayan ay hindi pinakawalan ang pag-aalala sa kanyang anak. Tumindig si Maria at binuksan ang wardrobe. Sa pinakailalim, sa pagitan ng mga lumang sweater, ay may isang maliit na kahon. Lumang kahon na gawa sa karton. Ang takip ay nabago na ang kulay at ang mga sulok ay maramihang tiniklop ng tape. Inilabas ni Maria ang kahon at inilagay sa kama.
Binuksan niya ito. Sa loob, ilang lumang litrato, isang drawing na ginawa ni Maricar noong elementarya, at sa ibaba isang dilaw na sobre. Sa labas ng sobre ay may nakasulat. Sulat ng kanyang ama, ang bawat linya ay hindi pantay-pantay, parang sinulat ng isang taong nanginginig ang kamay. Kay Maria, bukas mo lamang kapag dumating ang panahon. Matagal na hawak ni Maria ang sobre. 30 taon na ang nakakaraan nang matanggap niya ito gabi ng huling hininga ng kanyang ama sa ospital. Inabot ito ng kanyang ama, nanginginig ang kamay, at sinabi, "Hindi pa ngayon. Kapag dumating ang panahon, malalaman mo, iyon ang huling mga salita." 30 taon na hindi binuksan ni Maria ang sobre na ito. Hindi niya magawa. Para sa kanya, nariyan pa rin ang huling init ng kanyang ama. Kapag binuksan niya, mawawala na rin ang natitira. Ngunit ngayon ay naiiba. Bukas ang pagkikita. Unang beses sa kanyang buhay, nahaharapin ang kasal ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang inilagay ang sobre sa kanyang palad at bumubulong. "Tatay, bukas na ba yung panahon?" Hindi niya binuksan ang sobre. Ngunit ng gabi ring iyon, maingat niyang inilagay ang sobre sa loob ng kanyang bag. May isang bagay na naguutos sa kanya na gawin iyon. Sa buong buhay niya, nagtiwala siya sa ganitong pakiramdam, ang mga bagay na hindi maisalita, na kung minsan ay nagdadala sa iyo sa tamang lugar. Isinarado ni Maria ang zipper ng kanyang bag at pinawalan ang ilaw. Humiga siya. Nagsara ang kanyang mga mata. Sa labas ng eskinita, narinig ang tunog ng hangin. Taong 1994, taglamig. Sa isang eskinita sa labas ng Maynila, umuulan ng malakas. Hindi tahimik na ulan, halong hangin, manipis at malamig. Sa gitna ng ulang iyon, nakatayo ang 28 taong gulang na Maria Santos. Sa kanyang mga bisig ay isang bagong silang na sanggol. 40 araw pa lamang ang bata mula nang ipanganak. Babae, Maricar Santos, pangalang pinili ni Maria mismo. Tulad ng tubig na malinis at liwanag na maningning, natutulog ang bata sa loob ng kumot na tinali sa katawan ni Maria, hindi pa alam na bumabagsak ang mundo ng kanyang ina. 2 bagay ang nangyari sa loob ng iisang araw na iyon. Sa umaga, namatay ang kanyang ama. 1 buwan na, inialay ng ospital bago sa wakas ay pumayag ang katawan. Sa huling sandali, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Maria, inabot ang sobre at nagsabi, "Bukas mo kapag dumating ang panahon." Iyon ang lahat. Sa hapon, umalis ang kanyang asawa, Eduardo Castro. 3 taon na silang kasal. Nabigo ang negosyo. Nag-import siya noon ng maliliit na bagay, ngunit niloko siya ng kanyang kasosyo at naiwang may malaking utang. Kahit na ipinanganak na ang bata, patuloy na tumatawag ang mga nagpapautang. Unti-unting naging tahimik ang asawa, nagsimulang uminom, at isang umaga may naiwan lamang siyang liham, "Patawad. Mas magiging mahirap ka kapag kasama mo ako." 3 beses binasa ni Maria ang liham na iyon. Tiklop niya ito at inilagay sa drawer. Hindi siya umiyak. Walang oras para umiyak. Nagiiyak na ang sanggol sa gutom. At lalong sumama ang lahat. Nang mamatay ang kanyang ama, lumabas ang kakaibang mga bagay sa proseso ng pag-aayos ng negosyo. Ang bahagi ng mga shares ng kumpanya ay naipasa na pala sa ibang pangalan. 2 pabrika sa pangalan ng ama ay naipangakong collateral. Umiling ang abogado. "Maari nating labanan ito sa hukuman, ngunit tatagal at kakailanganin ng pera." Wala si Maria ng pera, wala ng oras. Ang sanggol sa kanyang bisig, ang tanging mayroon siya. Kaya napunta siya sa kanyang kapatid. Roberto Santos, kapatid na lalaki na nagtatrabaho sa kumpanya ng kanyang ama at natututo sa negosyo. Siya ang dapat makaalam ng lahat kung bakit nag-iwan ng ganitong sobre ang ama, kung bakit napunta ang mga shares sa ibang tao. Ngunit hindi naroroon si Roberto nang puntahan siya ni Maria. Sinabi ng kapitbahay, umalis raw nang mabilis si Roberto patungong probinsya. May nangyari siguro, hindi ko alam ang contact niya. Nakatayo si Maria sa harap ng eskinita ng mahabang panahon. Umuulan, nagising ang sanggol at nagsimulang umiyak. Inayos ni Maria ang kumot.
Nagyelo ang kanyang mga kamay. Nagyelo rin ang kanyang mga paa. Nooy nagpasya siya. Hindi siya maghihintay. Hindi siya mananatiling nakatayo habang umaasa na may tutulong. Ang batang ito lamang ang kanyang poprotektahan. Lumabas si Maria sa eskinita. Hindi siya lumingon. Ang bahay ng kanyang ama, ang lugar ng kanyang asawa, ang nabigong kumpanya lahat ay iniwan niya sa eskinitang iyon at nagpasya siyang huwag nang gumamit ng pangalan na Maria Santos para sa anak niya. Magiging pasanin iyon, kaya mula noon naging Maria Santos na siya sa bagong pangalan, sa bagong lungsod, bagong buhay. Isang pangalang walang nakakaalam, isang pangalang walang makahahanap. 30 taon ang lumipas. Sa Makati, sa isang kondominium sa ika-34 na palapag na nakikita ang dagat at Maynila Bay, noong oras na tinitimpla ng sabaw si Maria, natutulog pa si Conchita Villarreal sa kanyang kama. Egyptian cotton sheets. Isang set ay mahigit 10,000 piso. Sa pagkagising, una niyang ginawa ay kinuha ang maliit na salamin sa kanyang headboard at sinuri ang kanyang mukha. Mas marami na bang kulubot kaysa kahapon? Mas maitim na ba ang mancha? Nang lumabas sa sala, naghihintay na ang lutuin ng almusal, brown rice, sinigang at 3 uri ng gulay. Sabi ko nang ibawasan ng asin ang sinigang. Sabi ni Conchita, inilabas ang kutsara. Paumanhin po, ma'am. Lagi na lang ganyan. Yumuko ang katulong. Kumain ng isang subo si Conchita at ibinaba ang kanyang mangkok. Hindi siya ganoon kagutom ngayon. Ang pagkikita ang nasa isip niya. Ang babaeng kasintahan ng kanyang anak, si Maricar Santos. Hindi masama ang pinag-aralan, katanggap-tanggap ang trabaho. Ngunit may isang bagay na hindi matanggal ni Conchita sa kanyang isip, ang pamilya. Ang ina nagtatrabaho sa karinderya. Walang ama. Iyon lang ang lahat. Tumayo si Conchita mula sa mesa bago pa matapos ang kalahati ng kanyang pagkain. Sa isang dingding ng sala ay may nakabitay na family portrait. Si Bernardo Villarreal, ang asawa, si Daniel at si Conchita. Kuha sa isang resort sa Batangas. 3 silang nakangiti ng malawak. Ngunit ang talagang tinitingnan ni Conchita ay ibang bagay. Sa tabi ng litrato, sa ibabaw ng isang aparador, ay may maliit na kahon na keramika, mukhang walang laman. Ngunit madalas si Conchita ay humihinto doon. Ngayon din, sa loob ng kahon, ilang dokumento. 30 taong dokumento. Nadilaw na kontrata at resibo, maraming selyo, may nakasulat na malaking halaga. Sa panahong iyon, napakalaking numero at sa itaas, may isang pangalan, Hamong Santos. Hinawakan ni Conchita ang pangalang iyon ng kanyang dulo ng daliri at isinara ang takip ng kahon. Lumabas si Bernardo Villarreal mula sa kwarto. Anong oras tayo aalis? 12:00. Maaga tayong umalis. Alam mo na yan. Umupo si Bernardo sa sofa ng tahimik, nagkunwaring nanonood ng telebisyon ngunit hindi nakikita ang screen. Nag-iisip din siya ng isang bagay, matagal na bagay. Nagpasok si Conchita sa kwarto at nagsabi, hayaan mo akong hawakan ang sitwasyon ngayon, huwag kang makialam. Hindi sumagot si Bernardo. Ganoon ang kanyang paraan, 30 taon na hindi siya nakikialam sa ginagawa ng asawa. Nagkunwaring hindi nakakakita. Nagkunwaring hindi nakakaalam. Sa ganoon, parang walang nangyayari. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakikita ang dagat at ang lungsod. Maganda ang tanawin. Ngunit hindi ito nakakaabot sa kanyang mga mata. Sa kanyang isip, nakikita niya ang isang eskinita, 30 taon na ang nakakaraan, isang gabing umuulan, at ang likod ng isang batang babae na lumalabas ng eskinita, may hawak na sanggol. Pumikit siya. 7:00 ng gabi bago ang pagkikita. Sa boarding house ni Maria Santos sa Tondo, nagniningning ang ilaw ng kanilang maliit na silid. Sa makipot na espasyo, magkasama silang nakaupo ng dalawa, si Maria at ang kanyang anak na si Maricar. Pagbalik ni Maricar mula sa trabaho, may dalang isang buo-buong manok na litson mula sa palengke. Kumalat ang amoy ng inihaw sa loob ng silid. Nanay, kumain na kayo.
Hindi kayo kakain ng tama kanina. Ayos lang ako. Ikaw na ang kumain. Ayan na naman kayo. Inilagay ni Maricar ang isang hita ng manok sa harap ni Maria. Sandaling tumingin si Maria, bago dahan-dahang kinuha. Kumain silang dalawa ng walang salita, walang nakabukas na telebisyon, tahimik lamang. Ngunit hindi ito ang uri ng katahimikang hindi komportable. Ito ang katahimikang naiintindihan lamang ng 2 taong 30 taon na nag-iisang lumaban. Si Maricar ang unang nagsalita. Nanay, huwag kayong masyadong mag-alala bukas. Ano pang pag-aalala? Matanda na ako. Medyo mahirap daw si mommy ni Daniel. Pero hindi siya masamang tao. Hindi sumagot si Maria. Sa halip, maingat niyang pinagmasdan ang mukha ng kanyang anak. 35 taon na. Nagbago. Ang sanggol na nakabalot sa kumot na tinahak niya sa gitna ng ulan, ang batang kulang na gatas, kaya minsan ay niluto niya ng lugaw, ang batang hindi niya nabili ng bagong sapatos sa graduation sa elementarya, kaya iyak siya ng buong gabi. Narito na ngayon, nakaupo at nag-aalala sa kanyang ina. Maricar, ano po? Si Daniel mabuting tao ba? Ngumiti si Maricar ng bahagya. Mahiyaing ngiti. Oo. Mabuti siyang tao. Magiging mabuti sa nanay mo? Tumango si Maria. Hindi na siya nagpatuloy sa pagtatanong. Iyon ang ngiti ng kanyang anak, sapat na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, naglabas si Maricar ng shopping bag. Nanay, isuot ninyo ito bukas. Beige na jacket, gintong mga butones, malambot ang tela sa loob. Tinanggap ni Maria at natanaw ang presyo sa label, agad niyang ibinalik ang tingin. Magkano ito? Bakit kayo nagtatanong ng presyo, nanay? Mahal kaya ng hitsura? Ayos lang. Gusto ko siyang bilhin para sa inyo. Binuksan ni Maria ang jacket. Parang hindi para sa kanya ang damit na ito masyadong maganda. Ngunit puno ito ng puso ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang ibinit ito sa wire hanger. Salamat, 2 salita lamang. Ngunit alam ni Maricar kung gaano karami ang nakaimbak sa loob ng 2 salitang iyon. Matapos ang mga pinggan, tumayo si Maricar. Aalis na ako. Maaga pa ang pasok ko bukas. Sige. Maginggat. Sa pintuan, lumingon si Maricar. Nanay, ano? Salamat sa pagpapalaki ninyo sa akin. Hindi nakasagot si Maria. May pumigil sa kanyang lalamunan. Alam ito ni Maricar, kaya hindi na siya naghintay. Alam niyang ayaw umiyak ng kanyang ina. Ibinalik niya ang kamay at lumabas ng tahimik. Nanatili si Maria sa harap ng pintuan ng mahabang panahon. Pagkatapos, lumakad siya patungo sa wardrobe at hinawakan muli ang jacket na nakabitin doon. Kamay ng kanyang anak ang humipo dito. Sa loob ng damit na ito ang dahilan kung bakit siya nakapagtiis ng 30 taon. Pinawalan ni Maria ang ilaw at humiga. Tumingin siya sa kisame. Hindi makatulog. Ngunit ayos lang. Sa ganitong uri ng gabi, hindi makatulog, ayos din iyon. 12:00 ng tanghali, sa restaurant sa BGC. Sa pasukan, 2 maliit na puno ng bonsai ang nakalagay sa magkabilang panig at sa loob ay may pasilyo na may sahig na kahoy. Bawat pribadong silid ay may pintuan na may disenyong Filipino at sa harap ng bawat pinto ay may banayad na amoy ng pabango. Naroon na si Maricar nang dumating si Maria. Naroon na rin si Daniel. Nang pumasok si Maria, tumakbo si Maricar patungo sa kanya. Nanay, narito na kayo. Tumango si Maria at isang tingin sa loob ng silid. Sa kabilang panig, nakaupo na ang dalawa, si Conchita Villarreal at si Bernardo. Mula pa sa pagpasok ni Maria, tinitingin na siya ni Conchita mula ulo hanggang paa. Hinihimay ang jacket, bag, sapatos at kamay. Mga matang sumusukat ng halaga. Pasok na kayo. Bumati si Conchita. Ngunit walang init. Tulad ng manggagawa sa supermarket na nag-i-scan ng barcode formal, walang pagpapahalaga. Tahimik na umupo si Maria sa kabilang panig. Sa simula, ordinaryo ang usapan. Mga kwento tungkol kay Daniel noong bata, tungkol sa trabaho ni Maricar. Paminsan-minsang tumango si Bernardo, at si Daniel ay maingat na nag-uugnay ng usapan sa pagitan ng 2 ina. Si Maria ay hindi maraming nagsasalita. Kailangan lamang
dahan-dahan, malinaw. Ngunit nang dumating na ang pagkain, nagbago ang atmosfera. Si Maricar, marunong ba magluto? Opo, simpleng lutuin lang, simpleng lutuin lang. Inulit ito ni Conchita ng dahan-dahan na parang may mali sa mga salitang iyon. Ang aming Daniel ay medyo mapili pagdating sa pagkain. Mahirap kapag simple lang. Nagkunwaring ngumiti si Maricar. Matututo pa naman ako. Iniangat ni Conchita ang kanyang tasa ng tsaa habang tinitingnan si Maricar. Nanay ni Maricar, marami rin kayong nagagawa sa bahay, no? Sa karinderya kayo nagtatrabaho? Opo. Tumutulong po ako sa kusina, katuwang sa kusina. Muli ang ganitong paraan ng pag-uulit, ang simpleng paulit-ulit para mapababa ang isa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maria. Uminom ng tubig si Bernardo. Sa totoo lang, nag-alala ako bago ko pa pinalagay ang okasyong ito, sabi ni Conchita. Ibinaba ang kanyang tasa. Ang aming Daniel ay nasa malaking kumpanya, nakatira sa Makati, medyo naiiba ang sitwasyon. Si Maricar mismo ay maayos, ngunit ang pamilya. Paano ko sasabihin? Huminto siya ng sandali. Ang katahimikang iyon ay mas matulis kaysa anumang salita. May pagkakaiba ng uri. Naging matigas ang mukha ni Maricar. Binuksan ni Daniel ang kanyang bibig. Nanay. Ngunit nang lumingon si Conchita sa kanyang anak, tinapo niya ang salita. Tahimik na nanatili si Maria Santos. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Itinayo ang kanyang likod at tumingin sa harapan. Naramdaman niyang uminit ang kanyang pisngi. Sa kaloob-looban ng kanyang dibdib, may isang bagay na umangat, isang bagay na 30 taon na niya pinipigilan, ngunit pinigilan niya ito muli. Ngayon ay araw ni Maricar. Hindi dapat hadlangan ng kanyang sariling damdamin ang kinabukasan ng kanyang anak. Tama po kayo, ate. Dahan-dagang nagsalita si Maria. Wala po akong maipagmamalaki. Hindi po ako galing sa mayamang pamilya. Isang bagay lang ang ginawa ko, pinalaki ang aking anak ng buong puso. Sandaling katahimikan. Tumingin si Conchita sa kanya. Sa mga mata nito ay paghamak na gamin na ng sarili niya. Iyon ang titig niya. Kinuha niya ang kanyang napkin at nagsabi, "Kung gayon, dapat pa nating pag-isipan kung angkop ba talaga ang pagkikitang ito." At sa sandaling iyon, tumayo si Conchita Villarreal. Nang tumayo si Conchita, nagbago ang hangin sa silid. Naramdaman ng lahat na may mali. Si Maricar ay napahati sa pagkagising mula sa upuan. Tumingin si Daniel sa kanyang ina. Pumikit si Bernardo habang ibinababa ang kanyang tasa, parang isang taong naghihintay ng matagal na para dito, isang taong matagal nang sumuko. Dahan-dahan na lumingon si Conchita sa paligid ng mesa. Isa-isang hakbang, 2 hakbang, ang tunog ng kanyang high heels ay kumakatok sa sahig na kahoy. Nakatayo na siya sa harap ni Maria Santos, tumitingin pababa. Mula pa sa simula, ganoon ang pagtingin niya. Ang taong katulad mo, malinaw at mataas ang boses, ay nangangahas na umupo bilang pamilya ng aming pamilya. Huminga ng malalim si Maricar. Ate, sandali lang. Tumahimik ka. Pumunta ang titig ni Conchita kay Maricar. Isang titig lamang at naputol ang salita. Nagulat si Daniel, nagsimulang tumayo, ngunit nag-atubili. Ang kamay ni Conchita ay kumikilos na. Maliit ang tunog. Ngunit nagyelo ang buong silid sa tunog na iyon. Ang palad ni Conchita ay nasa kanang pisngi ni Maria Santos. Napaikot ang ulo ni Maria sa kaliwa. Ilang strand ng buhok ang nahulog sa kanyang mukha. Sumigaw si Maricar halos tulad ng iyak ng taong nasugatan. "Nanay!" Lumundag siya mula sa upuan at tumakbo patungo sa kanyang ina. Tumayo si Daniel. Pumikit si Bernardo, hindi gumalaw. Namula ang ugat sa kanyang kamay. Nanginig ang kanyang mga kamao. Si Maria Santos nanatili siyang nakapikit ang ulo sa kaliwa. Nang ilang sandali, wala silang humihinga. Pagkatapos, dahan-dahan, nang walang pagmamadali, ibinalik ni Maria ang kanyang ulo sa harapan. Namula ang kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang mga mata hindi gumalaw, walang luha. Ang mga mata ng isang taong nagtiis ng higit pa sa ito. Ang mga mata ng isang taong nakaramdam na ng mas malala kaysa rito. Sandali, napahinto si Conchita nang makita ang mga mata.
Hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya, maiyayak, masisira. Ngunit nakatayo pa rin ang babaeng ito at tumingin sa kanya ng diretsyo. Naging hindi komportable ang titig ni Conchita. Sinubukan niyang ilayo ang kanyang paningin, ngunit hindi niya magawa. At sa sandaling iyon, narinig ang mga yapak mula sa koridor. Hindi iisa, marami, mabigat at mabilis. Mga yapak ng taong may layunin. Bumukas ang pintuan. Nang walang ingay, sabay-sabay na pumasok ang mga lalaking nakasuot ng barong Pilipino at sa gitna nila isang matandang Ginoo na may maputing buhok na maayos na nakasuot ng maayos na Amerikana. Humigit sa 70 taon na siya, ngunit tuwid ang kanyang likod. Matalas ang kanyang mga mata. Siya ang uri ng taong sa pagpasok niya sa isang silid, nagbabago ang hangin. Mabilis na sinuyod ng kanyang mga mata ang buong silid si Conchita, si Bernardo, si Maricar, si Daniel at huminto sa kay Maria Santos. Namulang pisngi. Buhok na nahulog. Ngunit hindi gumagalaw na mga mata. Naging matigas ang titig ng matandang Ginoo. Kumuntrakto ang mga kalamnan ng kanyang panga. Pumula ang dulo ng kanyang ilong. Galit iyon. Walang ingay, ngunit nagpapabigat sa buong silid. Sa mukha ni Conchita, nawala ang lahat ng kulay nang sabay-sabay. Nanginig ang kanyang mga labi. Walang lumalabas na tunog. Si Bernardo sa sandaling nakita ang mukha ng matandang Ginoo, ibinaba ang tasa ng tsaa ng dahan-dahan, nanginig ang kanyang mga kamay, nagbangga ang tasa sa platito at lumabas ang maliit na tunog. Sino po iyon? Mahinay na tanong ni Maricar. Walang sumagot. Isang hakbang pa ang matandang Ginoo sa loob ng silid at patuwid na lumakad patungo kay Maria Santos. Nagulat si Maricar at lumayo ng kaunti. Tumigil ang matandang Ginoo sa harap ni Maria. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha ni Maria, naging basa ang mga mata niya. Sa isang lalaki na higit sa 70 taon, mukhang hindi naaangkop iyon ngunit walang nakaramdam na kakaiba. Nagsalita siya, boses na mababa at nanginginig. Nena, ganap na natigil ang silid. Unang beses na gumalaw ang mga mata ni Maria Santos. Unang beses na gumalaw ang kanyang puso sa araw na iyon. Walang gumagalaw. Ang isang pangalang tinawag ng matandang Ginoo ay ganap na binago ang hangin ng silid. Nena, ang dalawang salitang iyon, mahinay ngunit mabigat, ay bumagsak sa gitna ng silid. Nanginig ang labi ni Maria Santos. Kuya, 30 taon. Tumango si Roberto Santos. Nahulog ang luha mula sa kanyang mga mata. Luha ng isang lalaki na higit sa 70 taon. Hindi niya ito pinunasan. Walang kaisipang pinunas ito. Nahanap kita. Sa wakas, nahanap kita. Nanginig ang kanyang boses. Hinarap-harapan ng tingin ni Maricar ang dalawa. Matigas ang mukha ni Daniel. Umurong si Conchita Villarreal, ang dingding ng mesa ay natamaan ng kanyang likod. Wala nang maatras pa. Dahan-dahang lumingon si Roberto Santos kay Maricar. Ikaw si Maricar. No, si Maricar na ito. Tumango si Maricar. Hindi pa niya naiintindihan. Ako si Roberto Santos. Anak ng aking lolo na si Ramon Santos. Kapatid ng iyong ina. Nabuka ang bibig ni Maricar. Bakit tito? Hindi sumagot si Roberto. Sa halip, ibinalik niya ang tingin kay Maria. At pagkatapos, lumingon kay Conchita. Nagbago ang titig niya. Wala na ang mainit na luha, malamig at matibay na mga mata na ngayon. Conchita Villarreal. Sa simpleng pagtawag ng pangalan, kumurba ang balikat ni Conchita. Hindi aksidente ang pagdating ko ngayon. Nagkumpas si Roberto sa isa sa kanyang mga kasama. Inilabas ng kasama ang makapal na sobre ng dokumento at inilagay sa mesa. Kailangang bumalik tayo sa 30 taon na ang nakakaraan. Mababa at malinaw ang boses ni Roberto Santos. Noong taong 1994, bago mamatay ang aming amang si Ramon Santos, may malaking halaga ng pera na pumasok sa kumpanya ng inyong asawa, si Bernardo. Sa panahong iyon, ang negosyo ni Bernardo ay 3 buwan na lamang bago mabangkarote. Naalala ninyo ito? Yumuko si Bernardo Villarreal, hindi tumanggi. Alam ba ninyo kung saan nanggaling ang perang iyon? Katahimikan. Ang pera ng aming amang si Ramon Santos ang pinaghiwalay na herensya
para kay Maria Santos, ang ngayon ay kilala ninyong Maria Santos, ay iyon. Ang collateral ng 2 pabrika at personal na deposito sa halaga noon ng halos 30 milyong piso. Ang perang iyon ang pumasok sa kumpanya ng inyong asawa. Huminto ang paghinga ni Maricar at may kontrata ang transaksyon na iyon. Kontrata ng shares bilang kapalit ng investment. Ang 40% ng shares ng kumpanya ng inyong asawa ay mapupunta kay Maria Santos. May pirma, may selyo. Inilabas ni Roberto ang dokumento mula sa sobre. Ngunit nawala ang kontratang iyon. Nang taon na namatay ang aming ama, nang taon na lumabas si Maria at ang sanggol niya sa eskinita ng ganoon, bigla na lang nawala. Nanginig ang labi ni Conchita. Conchita Villarreal, kayo ang nagpawala nito, tama ba? May record ng abogado. May record ng transfer ng dokumento sa inyong pangalan. 30 taong lumipas ngunit nandito pa ang mga orihinal. Hindi tumaas ang boses ni Roberto Santos, lalo pang bumaba. Mas nakakakilabot iyon. Nang lumabas si Maria na may sanggol at pumunta sa eskinita, anong ginawa ninyo? Nakipag-ugnayan ba kayo sa kanya? Ibinalik ba ninyo ang pera na sa kanya? Hindi makasagot si Conchita. Sa perang iyon, binili ninyo ang inyong bahay. Sa perang iyon, pinalago ang negosyo. Sa perang iyon, nai-abroad si Daniel sa kolehiyo. Ang lahat ng tinanggap ng inyong pamilya hanggang ngayon sa ilalim niyon ay ang pag-aari ng aking kapatid. Halos gumalaw si Daniel para maupo, hinawakan ang mesa para hindi bumagsak, puti ang kanyang mukha. Nanay, totoo ba ito? Hindi nakatingin si Conchita sa kanya. Ang kanyang tingin ay bumaba sa sahig. Iyon na ang sagot. Si Maria Santos ay tahimik. Habang nakikinig siya sa mga salita ni Roberto, nagsara ang kanyang mga mata. Lumitaw sa isipan niya ang gabing iyon, 30 taon na ang nakakaraan ang gabi ng ulan, ang landasin na tinahak niya ng may hawak na sanggol na si Maricar. Ang mga bagay na hindi niya naintindihan, isa-isa na ngayong nagkakaangkop. Hindi niya ito hindi naalaman. Siya ay inapi. Ang kamay ni Maria ay pumunta sa kanyang bag. Naramdaman niya ang sobre sa loob. Sulat ng kanyang ama. Bukas mo, kapag dumating ang panahon. Dumating na ang panahon. Tahimik ang silid pagkatapos ng mga salita ni Roberto Santos. Walang nagsalita ng muna. Si Conchita nakahawak sa gilid ng mesa, yumuko ang ulo. Si Bernardo inilagay ang 2 kamay sa kanyang kandungan, pumikit. Si Daniel nakaupo, tinitingnan ang kawalan. Si Maricar nakatayo sa tabi ng kanyang ina, mahigpit na hawak ang kamay ni Maria. Dahan-dahan na binuksan ni Maria Santos ang kanyang bag. Walang nagsalita, lahat ng tingin ay napunta sa kanyang mga kamay. Lumabas mula sa bag ang isang dilaw na sobre. Matandang sobre, bahagya na itong napunit sa mga sulok, maninipis na ang papel. Sa labas ay may nakasulat. Malikot at mahina ang sulat, parang sulat ng isang taong humuhugas ng lakas niya para sa huling beses. Kay Maria, bukas mo lamang kapag dumating ang panahon. Nanay, ano iyon? Mahinay na tanong ni Maricar. Sulat ba ito ng lolo? Oo. Mahinay ang boses ni Maria, hindi nanginginig. Boses ng isang taong naghintay ng 30 taon. Ibinalik ni Maria ang sobre. Sa likod ay may tape. Matagal na itong nakatiklop. Dahan-dahan niyang hinilbas ang tape. Walang pagmamadali. Ang tunog ng huling piraso ng tape na nahulog ay mahinay na narinig sa silid. Sa loob ng sobre 2 bagay. Isang liham at isang dokumento. Inilabas muna ni Maria ang liham. Binuksan ang nakatiklop na papel. Sulat ng kanyang ama. Mula sa ospital. Nanginginig ang bawat linya. May ilang bahagi na may mantsa, parang luha ang nahulog doon. Binasa niya ito ng malakas. Nena, nagkamali ang iyong ama. Dapat ko palang sinabi sa iyo noon pa. Hindi ko inakala na magbibilis ang aking pagkakasakit. May mga bagay sa aking pangalan na dapat makarating sa iyo, mga bagay na talagang para sa iyo. Sa loob ng sobre na ito ay kopya ng kontrata. Ang orihinal ay nasa aking desk sa opisina, 3 drawer, sa loob ng green na notebook. Habang nabubuhay, huwag sumuko. Mahal ka ng iyong ama. Ganap na tumigil ang silid. Naluha si Maricar, mahinay, walang ingay.
Si Maria ay sandaling idinuyan ang liham sa kanyang dibdib bago ibaba at inilabas ang dokumento. Kopya ng kontrata. 30 taong papel ngunit malinaw ang sulat. Malinaw ang selyo, halaga, petsa, pirma, nilalaman ng shares lahat ay nandoon. Tinanggap ito ni Roberto Santos. Inisa-isa ang dokumentong dala niya at ang kopiyang nasa kanyang kamay. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang ulo. Magkatugma. Ang dalawang salitang iyon ay bumagsak sa gitna ng silid. Nabaluktot ang tuhod ni Conchita. Kung hindi niya hinawakan ang mesa, siya ay bumagsak na. Si Bernardo nagbuntong hininga ng mahaba habang nakipit ang kanyang mga mata. Parang tunog ng isang taong nagbabagsak ng dalaing 30 taon. Tumayo si Daniel. Tatay. Binuksan ni Bernardo ang kanyang mga mata. Totoo ba itong lahat, tatay? Hindi sumagot ang kanyang ama. Ngunit bumaba ang kanyang ulo. Iyon ang sagot. Napigilan ni Daniel ang kanyang labi. Namula ang kanyang mga mata. Hindi makilala kung galit o kalungkutan ang nasa mukha parehong-pareho. Mas mahigpit na hinawakan ni Maricar ang kamay ng kanyang ina. Nanay, iningatan mo ito ng 30 taon? Oo. Tumango si Maria. Hindi ko mabuksan, parang nariyan pa rin ang kamay ng iyong lolo. Mas mabilis na naluha si Maricar. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Hindi mo pasanin ang hindi mo dapat pasanin. Sa mga salitang iyon, idinuyan ni Maricar ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Si Maria ay dahan-dahang pinunas ang likod ng kanyang anak, isang beses, matigas na kamay, magaspang na kamay. Ngunit hinawakan ni Maricar ang kamay na iyon sa kanyang dalawang kamay. Tumingin si Roberto Santos sa eksena at tumango sa kanyang kasama. Inilabas ng kasama ang kanyang cellphone at tumawag sa isang numero. Nakita ito ni Conchita at nagmadaling nagsalita. Sandali-sandali lang, kausapin tayo. Tapos na ang usapan. Mahinay pa rin ang boses ni Roberto Santos. 30 taon na ang nakakaraan dapat ginawa ang usapang iyon. Natapos ang tawag ng kasama. Nagpatuloy ang katahimikan sa silid. Ngunit naiiba na ang uri ng katahimikang iyon. Ang katahimikan, bago ito pinipigilan. Ngayon lahat ay naghahanap ng sarili nilang lugar. Inayos ni Roberto Santos ang mga dokumento sa mesa. Bernardo Villarreal. Dahan-dahang itinaas ni Bernardo ang kanyang ulo. Alam mo, tama ba? Mula pa sa simula. Binuksan at isinara ni Bernardo ang kanyang bibig. Sinubukan niyang tumanggi ngunit huminto. Matagal siyang tumingin sa kahit nasaan sa mesa bago nagsalita. Oo, alam ko. Mabilis na lumingon si Conchita. Mahal ko, tama na. Unang beses na naging matigas ang boses ni Bernardo. Parang boses na hindi narinig ng 30 taon. Hindi ko ginambala ang mga ginawa mo sa 30 taon. Pinabayaan kita. Komportable kaya para sa akin iyon. Ngunit ngayon, hindi ko na kaya. Hindi na kaya. Nabago ang mukha ni Conchita. Anong sinasabi mo ngayon? Ginoong Roberto. Lumingon si Bernardo kay Roberto Santos. Bahagyang yumuko ngunit matigas ang kanyang tingin. Sasabihin ko mismo, ang investment noong 1994 ang aking asawa ang nagpawala ng orihinal na kontrata. Alam ko iyon. Pinabayaan ko. At pagkatapos nito, pinigilan ko rin na makapalapit si Maria Santos sa pamamagitan ng abogado, legal ang hakbang, lahat ng ito ay totoo. Muli, ganap na natigil ang silid. Nakagat ni Maricar ang kanyang labi. Tumingin si Daniel sa kanyang ama at dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin. Walang ekspresyon ang kanyang mukha, masyadong maraming bagay ang dumating ng sabay-sabay, hindi na makasabay ang kanyang damdamin. Tumataas ang boses ni Conchita. Kaya ko ginawa iyon. Para sa iyo. Para sa negosyo mo. Buhay ka ngayon dahil sa akin. Tumahimik ka. Si Daniel. Mahinay at mababang boses. Ngunit ang nandoon sa loob ay iba. Tumingin si Conchita sa kanyang anak. Si Daniel unang beses niyang hindi iniwasan ang titig ng kanyang ina. Sa buong buhay niya, isang titig lang ng kanyang ina ay sapat para manahimik siya. Ngunit ngayon hindi siya lumingon. Nanay, nagbibigay dahilan ka ba? Daniel, para sa iyo lahat ng iyon. Para sa akin?
Namula ang mga mata ni Daniel. Para sa akin kaya mo sinampal ang isang babae? Para sa akin kaya mo pinalayas ang isang sanggol 30 taon na ang nakakaraan? Iyon ba ang para sa akin? Hindi makasagot si Conchita. Tumayo si Daniel mula sa kanyang upuan at lumakad patungo kay Maria Santos. Huminto siya sa harap ni Maria. Dahan-dahan siyang yumuko malalim, matagal. Paumanhin po, nanay. Ang titulong iyon ay mahinay na kumalingaw sa silid. Tumingin si Maria Santos sa mukha ni Daniel nang tumayo na ito. Hindi kasalanan ng batang ito. Ginawa pa bago siya ipanganak. Umiling si Maria. Hindi mo kasalanan. At sa sandaling iyon, mula sa koridor, may narinig na iba pang mga yapak. Iba ang uri. Tap-tap. Nagsalit ang pintuan. 2 lalaki ang pumasok, nakasuot ng uniforme. Ibinigay ng kasama ni Roberto Santos ang sobre ng dokumento sa mga lalaking iyon. Pulis, umurong si Conchita. Sandali-sandali lang civil case ito, hindi kriminal. Falsifikasyon ng dokumento. Panloloko sa pag-aari. Panggagambala sa legal na karapatan. Nagsalita si Roberto. Wala sa mga iyon ang magaan. Bumagsak ang tuhod ni Conchita. Umupo siya ng halos biglaan sa upuan. Nahulog ang kanyang bag sa sahig. Kumislap ang kanyang kuwintas na perlas sa liwanag. Ang mga bagay na nagpaganda sa kanya ngayon biglang mukhang hindi pamilyar. Hindi gumalaw si Bernardo Villarreal. Lumapit ang pulis at nagsalita. Conchita Villarreal, kailangan kayong sumama sa amin. Itinaas ni Conchita ang kanyang ulo. Isang tingin sa buong silid. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa kanyang anak, at kay Maria Santos. Tinitingnan siya ni Maria, mga matang walang galit, walang paghamak, basta tumingin lamang. Iyon ang nagpaguho sa kanya. Kung siya ay pinagmumura, umiyak, o sumisigaw, maaari pa siyang lumaban. Ngunit hindi niya kaya ang ganitong uri ng pagtingin. Sumabay si Conchita sa mga pulis palabas ng silid. Tok tok tok, parehong tunog ng high heels, ngunit naiiba na. Kanina may kumpiyansa, ngayon tunog ng pagbagsak. Nagsara ang pintuan. Ang mga naiwan sa silid ay matagal na walang nagsalita. Sa labas ng bintana, isang dahon ng puno ay nahulog. Pagkatapos umalis ni Conchita, nanatiling ganoon ang silid ng matagal. Kumumpas si Roberto Santos sa kanyang mga kasama. Mahinay na lumabas ang mga ito. Si Bernardo rin ay dahan-dahang tumayo. Isang tingin sa kanyang anak, binuksan ang kanyang bibig para magsabi ng pasensya na ngunit huminto. Alam niyang gaano kababa ang halaga ng mga salitang iyon ngayon. Walang sinabi, yumuko at lumabas ng silid. Lumabas din si Daniel. Sandali lang ako sa labas. Nagsara ang pintuan. 3 na lamang ang natira sa silid. Si Maria Santos, si Maricar at si Roberto Santos. Umupo si Roberto sa kabilang tabi ng mesa. Matagal na tumingin ang dalawa sa isa't isa. Sa pagitan nila ay 30 taon, masyadong mahaba para malaman kung saan magsisimula. Si Roberto ang nagsalita muna. Masakit ang lahat ng iyon, no ba? Hindi tanong iyon. Pagkumpirma, tumango si Maria. Sapat na iyon. Bakit hindi ka makipag-ugnayan sa akin? Kahit sa akin, hindi kita mahanap, kuya. Huminto si Maria ng sandali. At ayaw ko na maging pasanin. Naging basa ulit ang mga mata ni Roberto Santos. Tanga ka. Mababa at nanginginig na boses. Pang-aalipusta iyon, ngunit hindi iyon ang boses ng isang kuya na ganoon ang tawag sa kanyang kapatid sa buong buhay niya. Lumalapit si Maricar sa tabi ng kanyang ina. Nanay, tumingin si Maria sa kanyang anak. May gustong sabihin ka sa akin? Lahat. Lahat sabihin ninyo sa akin. Bakit ang lolo, ang tito, ang nangyari 30 taon na ang nakakaraan? Bakit nagpalit kayo ng pangalan? Bakit ni minsan hindi ninyo ako sinabihan ng kahit anong bagay? Dahan-dahang huminga si Maria. Mahaba. Ayos lang. Wala akong maaabutan. Itinaas ni Maria ang kamay at dahan-dahang hinawakan ang mukha ng kanyang anak. Matigas na kamay.
magaspang na kamay. Ngunit hinawakan ni Maricar ang kamay na iyon ng kanyang dalawang kamay. At nagsalita si Maria. Sa unang pagkakataon nagsalita siya. Ang kwento ng taglamig ng 1994. Ang araw na namatay ang kanyang ama. Ang araw na umalis ang kanyang asawa. Ang pangalan na iniwan niya. Ang pagtatahak niya sa mga eskinita ng Maynila na may hawak na sanggol na si Maricar. Ang madaling araw na 4 kung kailan nagluluto siya ng sabaw. Ang mga gabing tinitingnan niya ang natutulog na mukha ng kanyang anak habang nagtitiis, lahat ng hindi niya kailanman kinuwento. Hindi tinanggal ni Maricar ang kanyang kamay. Habang umiiyak, hawak niya ang kamay ng kanyang ina. Nakikinig din si Roberto, nakipit ang kanyang mga mata, paminsan-minsang pinupunasan ang kanyang mga mata ng kanyang kamay. Nang matapos si Maria sa pagsasalita, mulit naging tahimik ang silid. Ngunit ngayon, naiiba ang uri ng katahimikang iyon. Tulad ng binuksan ang isang bintana na matagal na nakasirado. Pumasok ang hangin. Idinuyan ni Maricar ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Nanay, ang tunay na pangalan mo ay Maria Santos ba talaga? Ang dating Maria Santos? Maria Santos. Maria Santos. 2 beses na tinawag ni Maricar, parang pinakukumpirma, parang gustong tandaan, magpakailanman. Mas gusto ko ang Maria Santos. Nagsalita si Maria. Nahulog ang luha ni Maricar sa balikat ng kanyang ina. Si Roberto ay tumindig mula sa upuan at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang labas. May puno kumakabog ang mga dahon sa hangin. Dilaw-dilaw ang mga dahon. Mahinay niyang bumubulong. Nakita mo na, tatay. Lumabas si Maricar sandali. Aalamin ko kung nasaan si Daniel. Nagsara ang pintuan. Sa silid si Roberto Santos at si Maria Santos lamang. Matagal silang walang nagsalita. Nakatayo si Roberto sa tabi ng bintana, nakaupo si Maria sa harap ng mesa, sa pagitan nila 30 taon. Hindi mabigat, ngunit mahaba, masyadong mahaba. Hindi alam ng dalawa kung saan mauuna. Unang umupo si Roberto sa tabi ni Maria. Kailan mo pa kami hinanap? Kuya, mula nang mawala ka, sagot ni Roberto. Sa simula, akala ko makikipag-ugnayan ka na rin kapag handa ka na. Pagkatapos ng 1 taon, 2 taon walang balita, naglagay na ako ng tao para hanapin ka. Tinangkang suriin ang mga record ng populasyon, ngunit hindi ko alam na nagpalit ka ng pangalan. Yumuko si Maria. Pasensya. Huwag na. Maikling sinabi ni Roberto. Hindi naman iyon parusa. Ibig lang niyang sabihin na hindi na kailangan ng mga salitang iyon. Paano mo nalaman ang tungkol sa kasal ni Maricar? Habang pinoproseso ng HR ng kumpanya ni Daniel ang mga papel ng kasal, nakita ang pangalan ng ina ni Maricar Maria Santos. Dapat nakaligtaan na lang iyon nang nagpoproseso, ngunit nakita ng clerk ang pangalan ng lolo ni Maricar sa form Ramon Santos. Nakarating sa akin iyon. Hindi naman karaniwan ang pangalang iyon, kaya tiniyak ko, at tama pala. Ikaw ang ina ni Maricar. Nanginginig ang boses ni Roberto ng ilang sandali. Nang makita ko ang litrato, nalaman ko agad. Nagbago ang mukha mo ngunit ang mga mata, ganoon pa rin. Mga mata ng ating ama. Naging mainit ang paligid ng mga mata ni Maria. Ramon Santos. Kahit ngayon, nang marinig niya ang pangalang iyon, may isang bagay sa kanyang dibdib na kumukontrakto, ang mga kamay na nagsuklay ng kanyang buhok tuwing linggo ng umaga. Ang mga kamay na bumibili ng fishball sa palengke at mahigpit na humawak sa kanya. Ang mga kamay na sa ospital ay nagbigay ng sobre. Kuya, nasaan na po ang puntod ni tatay? Alam ko kung nasaan. Maganda ang kalagayan. Ayos lang. Nambagaan ganantak. Nagsara ang mga mata ni Maria. Isang mahabang hininga ang lumabas. Marami ka rin na pinagdaanan, kuya. Ako. Ayos naman. Maayos ang negosyo. May pamilya ako. Isang bagay lang ang kulang. Ano? Isang salita. Ngunit sa salitang iyon, 30 taon. Naluha si Maria. Ngayon, sa unang pagkakataon, nang sinampal siya kanina, hindi naluha. Nang lumabas ang katotohanan,
natupad niya iyon. Ngunit sa isang salita ng kanyang kuya, bumagsak. Tumindig si Roberto Santos mula sa kanyang upuan at lumapit sa tabi ni Maria. At dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid. Walang nagsalita. Nananatili lamang siya sa tabi niya. Tulad ng kanilang ama nang sila ay bata pa, nananatili lamang sa tabi. Naramdaman ni Maria ang bigat ng kamay na iyon. Bigat ng dugo at laman na hindi naramdaman ng 30 taon. Pagkaraan ng matagal, pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha at nagsalita. Lagi na akong nagigising ng maaga. Alam ko, ang amoy ng kusina ay nananalaytay na sa katawan ko, kaya kahit maligo, lumabas pa rin. Alam ko, wala akong maipagmamalaki, kuya. Hindi kasing yaman ng pamumuhay mo, nagsalita si Roberto. Huwag mo nang sabihin pa iyon. Matatag ang boses niya. Nakita mo si Maricar, gaano siya kaayos lumaki. Iyon ang iyong buhay, hindi buhay na walang maipagmamalaki. Hindi sumagot si Maria. Tumingin siya sa labas ng bintana. Makikita ang puno kumakabog ang mga dahon sa hangin. Hindi malinaw kung nangalalaglag o lumilipad. Matagal na pinagmasdan ni Maria ang mga dahong iyon. Unang hapon ng isang babaeng 30 taon na nag-iisang lumaban at nakakita ng isang lugar kung saan maaaring mahilig. Nagsalita ng mahinay si Roberto Santos. Uwi na tayo. Tumingin si Maria sa kanyang kuya. Uwi? Uwi. Matagal na pinag-isipan ni Maria ang salitang iyon. Uwi. Ang maliit na silid sa boarding house ay tirahan, ngunit ang uwi na sinasabi ng kanyang kuya iba iyon. Isang lugar na maaari kang bumalik, isang lugar na may naghihintay. Tumango si Maria, dahan-dahan, nang tuluyan. 6 na buwan ang lumipas. Ang parehong restaurant sa BGC sa Maynila, parehong silid, parehong sahig na kahoy, parehong liwanag ng kapis, parehong bintana, ngunit nagbago ang panahon. Sa labas ng bintana, ang punong dati ay may dilaw na dahon ay puno na ngayon ng bagong berdeng dahon, tagsibol. Pagkikita muli, muling ipinagtayong okasyon. Sa mesa, nakalagay ang pagkain. Pinakbet, inihaw na tilapia, tokwa at baboy, at mainit na sinigang, hindi maringal, ngunit puno ng pagmamahal na niluto. Ang nagpagandang mesa ay si Roberto Santos. Nais niyang gawin ito ng tama, sabi niya. Sa pinakamataas na upuan si Maria Santos, parehong beige na jacket, ang damit na binili ni Maricar para sa kanya, ngunit ngayon ay naiiba, nakataas ang kanyang balikat. Hindi niya itinatago ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang matigas na mga kamay ay nakalagay ng maayos sa mesa. Sa tabi niya, si Roberto Santos. Puwesto ng kapatid. Sa kabilang dako si Daniel Reyes. Sa tabi niya ay si Maricar, magkasamang nakaupo. Ang kamay ni Maricar ay bahagyang nakapatong sa kamay ni Daniel. Si Bernardo Villarreal ay wala. Pagkatapos ng mga pangyayari, binaba niya ang lahat ng kanyang sarili. Sa pamamagitan ng kanyang abogado, pinoproseso ang pag-aayos ng kanyang mga pag-aari. Isang liham ang iniwan niya kay Daniel. Ang tanging maiwan ko sa aking anak ay ang aking hiling ng kapatawaran. Ayon kay Maricar, matagal umiyak si Daniel nang mabasa ang liham. Si Conchita Villarreal kasalukuyang dumadaan sa legal na proseso. Hindi na siya binanggit sa okasyong ito. Hindi na kailangang banggitin. Itinaas ni Roberto Santos ang kanyang baso. Sige, gawin nating tama ngayon. Ngumiti si Maricar. Ngumiti si Daniel. Ngumiti si Maria Santos. Malalim na ngiti na puno ng kulubot. Ngunit ngayon, ang mga kulubot na iyon ay mukhang parang mga medalya ng panahon, hindi tanda ng bigat, kundi tanda ng narating. Nagsimulang kumain. Kinuha ni Roberto ang piraso ng tilapia para kay Maria. Tinanggap ni Maria, kumain ng isang subo. Nagsara ang kanyang mga mata. Masarap. Hindi dahil gutom siya, kundi dahil maganda ang sandaling ito. Dahil mabuti ang mga taong ito. Nagsalita si Maricar. Daniel, ang sinigang ng nanay ko talaga pong masarap. Tikman ninyo balang araw. Abangan ko iyon. Ngumiti si Daniel kay Maria. Tumango rin si Maria.
Ilang araw na ang nakakaraan, binalikat ni Maria ang kanyang mga gamit sa boarding house. Wala namang masyadong dala. Ilang lumang damit, lumang picture frame na may litrato, ang drawing na ginawa ni Maricar ng bata pa ito, at ang karton na kahon. Nang pumasok si Maricar para tumulong sa paglipat at hinawakan ang kahon, tinanong niya, "Nanay, anong nasa loob nito?" Ngumiti si Maria. Ang mga mahalaga. Ang liham ng kanyang ama, hindi na ito nasa kahon pa ngayon. Nasa loob ng maliit na glass frame sa desk ng kanyang silid. Nakikita ang sulat ng kanyang ama. "Bukas mo kapag dumating ang panahon." Hindi na iyon salita ng paghihintay. Naging salita na iyon ng tagumpay. Nang malapit nang matapos ang hapunan, nagsalita si Roberto kay Maria. "Maria, ano? May mga plano ka ba para sa susunod?" Sandaling pag-iisip ni Maria. "Tumigil na po ako sa karinderya." "Mabuti iyon. Magpahinga ka na." Hindi sumagot si Maria. Alam niyang tama ang kanyang kuya, ngunit ang katawan niyang ito hindi sanay sa pahinga. Nagigising pa rin siya bago mag-apat ng umaga. Kapag walang ginagawa ang kanyang mga kamay, nag-aalala siya. Nagsalita si Maricar ng nakangisi. "Nanay, nahanap ko may grupo ng mga voluntaryo sa aming lugar. Nagluluto ng pagkain para sa mga matatanda, 2 beses sa isang linggo." Tumingin si Maria kay Maricar. "Iyon? Paano? Gusto ba ninyo?" Ilang sandaling nag-isip si Maria, pagkatapos ay tumango. "Gusto ko." Ngumiti si Maricar. Ngumiti si Roberto. Ngumiti si Daniel. Sa labas ng bintana, humihip ang tagsibol na hangin. Kumakabog ang sariwang berdeng dahon ng puno. Ang punong noong nakaraang buwan ay may dilaw-dilaw at nangalalaglag na dahon, nagkaroon na ngayon ng bagong buhay. May nalalagas, may sumusupling, may nagtatapos, may nagsisimula. Isang tingin ni Maria Santos sa labas. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang tingin sa hapagkainan. Mula sa mainit na sinigang, umaangat ang singaw. Nagdadagdag ng pagkain si Maricar sa platito ng kanyang kapitbahay. Nakikipag-usap si Roberto kay Daniel. Naririnig ang mga tunog tawa, kutsara, boses ng mga taong nabubuhay. Kumuha si Maria ng kutsara. Isa-isang subo ng sinigang. Mainit. Hindi masyadong alat, hindi insipid. Perpekto. 30 taon, sa unang pagkakataon, ang isang subo ng pagkain ay pagkain lamang, hindi na para mabuhay, hindi na para malusot. Simpleng pagkain sa tagsibol kasama ang mga tao. Mula sa bintana, pasulong na tumawid ang liwanag ng araw. Mahinay na lumapit sa mesa, humipo sa kamay ni Maria Santos. Matigas ang kamay, magaspang, bitak, ngunit sa liwanag na iyon ay kamay lamang ng isang tao, kamay ng isang taong nabuhay ng 30 taon.